Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Lalaking nagbabantang ikakalat ang maselang larawan at video ng isang individual, arestado ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9. Tatlong biktima sa hostage-taking nailigtas ng PNP. Sospek arestado. Higit sa 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa bypass sa Camarines Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Lalaking nagbabantang ikakalat ang masiselang larawan at video ng kanyang biktima, arestado sa entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 sa Zamboanga City. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Walang palag ang isang binata nang ito'y arestuhin ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 9 matapos itong ireklamo ng biktima dahil sa pagbabantang ikakalat ang kanyang mga masiselang larawan at video kung hindi ito papayag makipagkita sa suspect. Sa itinakdang lugar ng pagkikita ay agad siyang inaresto ng mga otoridad. Kinilala ang suspect bilang si alias Joe, 19 anyos at residente ng Zamboanga City. Nahaharap ngayon ito sa mga kasong grave coercion at paglabag sa photo and video voyeurism na parehong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Eastern Police District, pinarangalan ang 12 retiradong PNP personnel at 3 non-uniformed personnel sa Salamat Kapatid Program. Patrolwoman Jenny May Dolor sa report.
Pinangunahan ng Eastern Police District ang seremonya upang bigyan ng pagkilala at parangal ang 12 retiradong uniform police officer at 3 non-uniform personnel o NUP sa Salamat Kapatid program. Ang aktibidad ay ginanap sa EPD headquarters at ito ay pinasinayaan ni Police Colonel Leonard L. Luna, Deputy District Director for Administration, kasama si Police Colonel Aldren S. Gran, Chief District Directorial Staff ng EPD, at dinaluhan ng iba pang mga opisyal ng nasabing distrito, kasama ang mga pamilya ng mga retirado. Layunin ng programa na pasalamatan ang mga veteranong pulis sa kanilang dedikasyon, sakripisyo at tapat na paglilingkod sa bayan at sa komunidad sa loob ng maraming taon. Tumanggap ang mga retirado ng mga plake ng pagkilala at iba pang mga tokens ng pasasalamat bilang pagpupugay sa kanilang marangal na pagtatapos sa serbisyo. Nagbigay naman ng kanyang mensaheng pasasalamat si retired Police Lieutenant Colonel Joseph Y. Aranda sa karangalang makapaglingkod sa bansa at sa mamamayan bilang alagad ng batas. Kanyang ipinaabot ang taos-pusong pasasalamat sa mahigit 20 years niyang pagsiserbisyo sa PNP na siyang nagsilbing pangalawa niya ng tahanan at pamilya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon natin kasi sa hinaba ng haba ng panahon, nakaabot ako ng retirement na kahit pa paano, nasa maayos na kalagayan, kalusugan. Maging masaya ako kasi mababalik na ako sa mga pamilya ko. Yung mahabang panahon na ginugol ko serbisyo, yung mga oras na wala ako sa mga special occasions, birthday, Christmas man yan, kahit anong holiday, wala ako sa ila. Masasabi na magaan ang pakiramdam ko kasi sila naman ang paglilingkuran ko. Sa inyong pagre-retiro, ito hindi katapusan kundi panimulang yugto ng inyong buhay. Saludo ang buong kapulisan ng Eastern Police District sa inyong serbisyo at paglilingkod sa ating bayan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Department of Labor and Employment at PNP naglunsad ng Tupad Orientation Program para sa 131 na benepisyaryo sa Pangasinan. Ang magandang balitang yan ay mula kay Police Master Sergeant Basan Abella Jr. Opisyal na inilunsad ng 104th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 ang Tupad Orientation Program bilang bahagi ng 5-Piece Impact Project na pangkabuhayan alay ng pulis, katuwang ang Department of Labor and Employment, Eastern Pangasinan Field Office. Naganap ang aktibidad noong Nobyembre 26, 2025 sa bayan ng Eastern Pangasinan bilang tugon sa pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng nagdaang bagyo. Aabot sa 131 benepisyaryo ang nakatanggap ng kabuuang 661,550 pesos bilang tulong pangkabuhayan upang muling makapagsimula matapos masalanta ang kanilang kabuhayan. Pinangunahan ng programa ni Police Master Sergeant Nick F. Binoya sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Ronel K. Balangkod, katuwang si Attorney Charlene B. Lagua, Vice Chairwoman ng 104th Maneuver Company Advisory Council na nagpaabot ng kanilang suporta sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Layunin ng tupad na mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad at tiyaking hindi sila napag-iiwanan sa prosesong muli nilang pagbangon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng DOLE at PNP, lalo pang napagtibay ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at komunidad. Isang malinaw na hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Isang dating miyembro ng Alyansa Manggagawang Bukid ang voluntaryong sumuko sa La Paz PNP. Ibabalita yan ni Patrolwoman Janice Bulahaw. Isang dating kasapi ng Alyansang Manggagawang Bukid ng Hacienda Luisita ang kusang loob na tumalikod sa kilusan at sumuko sa Lapas Municipal Police Station sa Barangay San Roque, Lapas, Tarlac. Kinilala ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Pro-3, ang nagbalik loob na si alias Ka James, 68 taong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng Block 6, Barangay Motrico, Lapas, Tarlac. Ang kaniyang pagsuko ay naging matagumpay sa pamamagitan ng koordinasyon at negosasyon ng mga tauhan ng Lapas Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Tarlac PPO,
at Regional Intelligence Unit Pro 3. Voluntaryong isinuko ni Ka James ang isang hindi lisensyadong caliber 38 revolver na walang serial number at kargado ng 3 pirasong live ammunition na ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad para sa tamang disposisyon. Patuloy na isinusulong ng Pro 3 at Tarlac PPO ang mga programa para hikayatin ang iba pang dating kasapi ng mga makakaliwang grupo na magbalik loob, talikuran ang marahas na ideolohiya at mamuhay ng mapayapa alinsunod sa layunin ng pamahalaan tungo sa mas ligtas at mas maunlad na komunidad. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Dahil sa mabilis at mahusay na aksyon ng PNP, nailigtas ang 3 biktima sa hostage-taking. Suspect sa pang-hostage, arestado. Patrolwoman Priscel May Urbano sa report. Na naaresto ng Quezon Police Provincial Office ang isang individual at naligtas ang 3 babae matapos ang insidente ng hostage-taking sa Barangay Kipot, Chaong, Quezon Province nito lamang ika-26 ng Nobyembre taong kasalukuyan. So kanina pong bandang alas 12:20 ng tanghali, nakareceive po ang Chaong Police Station ng isang tawag na kung saan po isang babae ang binugbog ng kanyang dating ka-live-in. So nagresponde po ang ating kapulisan. At pagdating nga po dun sa lugar, tumakbo po itong suspect at pumasok po sa isang apartment. At dun po sa loob po ng apartment, ng hostage po itong suspect na ito upang maiwasan ang paghuli ng ating kapulisan gamit po ang isang pan-knife. So dito po nagsimula po ang hostage negotiation na kung saan pinangunahan po ito ng Chaong Police Station, ng First Maneuver Company at ng LGU. So tumagal din po ng ilang oras ang hostage negotiation. At doon po pinagbigyan ng ating kapulisan ang kahilingan ng suspect na siya po ay aalis gamit po ang isang tricycle. So binigyan po ng ating kapulisan ng tricycle itong suspect upang sa ganun ay siya po ay makaalis doon sa lugar. At nangako po siya na iiwanan po niya at yung pong mga biktima. So doon po sinamantala ng ating kapulisan na mahuli po itong suspect at mailigtas po ito pong mga biktima. Kinalala ang suspect na si alias Fed, 44 taong gulang, residente ng Barangay Lusacan, Chaong, Quezon Province. Ayon sa ulat ng Quezon Police Provincial Office, sa pamumuno ni Police Colonel Romulo A. Albacea, Acting Provincial Director, ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita ng dedikasyon at kahandaan ng ating kapulisan sa pagtugon sa mga sitwasyong naglalagay sa panganib sa buhay at seguridad ng ating mga kababayan. Mula dito sa PRO Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Priscel May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Higit sa 7 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Minalabak, Camarines Sur. High-value target, arestado. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Angeli Torrecampo. Tinatayang 7 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang matagumpay na nakumpiska ng pulisya sa isang drug buy-bust operation sa Barangay Irayang Sulong, Minalabak, Camarines Sur nito lamang Nobyembre 25 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Rick, 41 anyos, tubong langtad, Naga City, Cebu, ngunit kasalukuyang naninirahan sa San Roque, Pili, Camarines Sur. Siya ay kabilang sa listahan ng high-value individuals na aktibong sangkot umano sa bintahan ng iligal na droga sa reyon. Nakumpiska sa suspect ang 21 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang sa 1,050 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng umaabot sa higit 7,140,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Minalabak Municipal Police Station ng suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Riyong Bicol, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Angeli Torrecampo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Torrecampo. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas.
Isa sa mga sospek na sangkot sa bomb threat sa Oton National High School sa Iloilo ang sumuko sa otoridad. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Justin May Halyores. Voluntaryong sumuko sa Oton Municipal Police Station ang isa sa mga individual na sangkot umano sa sunod-sunod na bomb threats na yumanig sa Iloilo Province nito lamang ika-24 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang pagsuko ng sospek ay naganap matapos ang malawakang investigasyon ng Police Regional Office 6 sa pangunguna ng Iloilo Police Provincial Office, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng magkatuwang na operasyon, matagumpay na natunto ng mga investigador ang ilang cellphone numbers na konektado sa mga Facebook account na ginamit upang magpadala ng bomb threats. Kabilang sa mga nakilala ay isang 19 anyos na residente ng Oton na itinago sa alias na Jojo. Natukoy na si alias Jojo ang nagpadala ng bomb threat sa Oton National High School noong ika-21 ng Nobyembre gamit ang isang Facebook account at maling pagpapakalat ng impormasyon na may 5 bomba umanong na itanim sa loob ng paaralan. Mula sa cellphone number na konektado sa naturang FB account, nakumpirma ng pulisya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Nang mapagtanto niyang natunton na siya ng mga otoridad at malapit nang maaresto, kusang loob siyang sumuko sa Oton MPS. Kasama ang kanyang ama at kapatid at inamin niyang nagpadala siya ng naturang bomb threat. Nahaharap ngayon si alias Jojo sa iba't ibang kaso, kabilang ang paglabag sa Presidential Decree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law, kaugnay ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, at posibleng paglabag rin sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, at iba pang angkop na kriminal na kasong maaaring isampa. Ayon kay Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Police Regional Office 6, inaasahang madaragdagan pa ang mga makikilala at mahuhuling sospek sa likod ng serye ng bomb threats. Nakakuha na umano ang mga investigador ng mahahalagang lead at tiniyak pa na pananagutin ang lahat ng sangkot. Muling tiniyak ng Pro-6 at ng mga katuwang na ahensya ang kanilang walang humpay na dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong Western Visayas. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. 136,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Iloilo City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ledelyn Bansagon. Muling naaresto ang lalaki na kilala sa alias na Nene sa buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 1 sa Barangay Molliluni City proper bandang alas 8:40 ng gabi nito lamang ika-25 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Melchor Tolentino, Officer in charge ng Iloilo City Police Station 1 ang suspect sa alias na Nene, 53 taong gulang, residente ng Zamora Extension, Barangay Concepcion, Iloilo City, at pansamantalang naninirahan sa lugar ng operasyon. Aminado si alias Nene na ito na ang ikalawang pagkakataon na nahuli siya sa iligal na droga. Sa edad na 15, unang nakulong siya sa kasong pagnanakaw at nakapaglingkod ng 4 na taon sa New Bilibid Prison. Ayon kay Police Captain Tolentino, 2 linggo nilang minanmanan ang suspect bago ang operasyon. Nagmumula naman sa paligid ng city proper ang ibinebenta niyang iligal na droga sa mga parokyano. Dagdag pa niya, tinukoy si alias Nene bilang habitual offender dahil sa paulit-ulit na pagkakasangkot sa krimen. At kamakailan lamang nakalabas mula sa BJMP matapos magsilbi ng sentensya sa pagnanakaw. Sa operasyon, nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng hinilaang shabu gamit ang 6,000 pesos na marked money. Na-recover din ang 6 na bulto ng shabu mula sa bulsa ng suspect na may kabuuang bigat ng higit kumulang 30 gramo at may estimated standard drug price na 136,000 pesos. Kasalukuyan siya nasa kustudiya ng Iloilo City Police Station 1 at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang kampanya ng Iloilo City Police Office laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Upang mas mapahusay pa ang kakayahan ng kapulisan pagdating sa police operations,
Nagkaroon ng simultaneous exercise ang mga miyembro ng Cebu City PNP. Tinutukan niya ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Ng Cebu City Police Office ang kanilang mas pinatibay na kahandaan sa operasyon sa serye ng simulation exercise bilang paghahanda pa sa nationwide rollout ng Enhanced Managing Police Operations Challenge at simulation exercise na nakatakda sa Nobyembre 27 sa taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Colonel George V. Iliana, Officer in Charge, isinagawa ng iba't ibang police units ang sunod-sunod na scenario-based simulations na tumutok sa pagresponde ng bomb threat, pamamahala ng protest rally, hostage rescue, robbery incidents at iba pang sitwasyong nangangailangan ng mabilis at koordinasyong aksyon mula sa kapulisan. Layunin ng serye ng pagsasanay na ito ay palawakin at patibayin ang kakayahan ng Cebu City Police Office sa pag-manage ng police operations lalo't na't papalapit ang Kapaskuhan at pagdagsa ng mga tao para sa sinulog 2026. Matapos ang bawat simulation, isinagawa ang masusing critic at assessment upang matukoy ang lakas, kahinaan at mga aspetong kailangang paigtingin. Bagamat simulated lamang ang mga senaryo, binigyang diin ng Cebu City Police Office na ang lahat ng ito ay tinitingnan na parang totoong operasyon. May pinakamataas na antas ng focus, disiplina at determinasyon upang matiyak ang kahandaan sakaling magkaroon ng aktwal na insidente. Hinikayat ng mga kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng maagap na pag-uulat ng anumang kahina-hinalang kilos, tao o bagay upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang takas ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng PNP Bukidnon. Ito ay bahagi ng puspusang operasyon ng PNP kontra iligal na droga upang mapanatili ang tahimik at maayos na komunidad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Riza Sahonia. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Valencia City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia City Police Station, ang drug suspect na si Elias Suisoy, lalaki at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba bandang alas 6 ng gabi ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Riza Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Arestado ang isang 27 anyos na lalaki matapos ang isang matagumpay na anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Ozamis City, Misamis Occidental. Patrolwoman Danessa Berdos, ibalita mo. Arestado ang isang individual sa kanasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City PNP sa Barangay Karangan, Ozamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Villanosa, officer in charge ng Ozamis City Police Station, ang suspect na si alias Tata, lalaki 27 taong gulang at residente ng Zamboanga City. Sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City Police Station ay nasamsama ang mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items.
nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At mga ka-PNN, 28 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpuz Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagpag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Josel Atienza Sacmar mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.